Upang Ilonggo. Please subscribe And like and share. Susunod naman, number 66, Senator Camille Villar. Una, katulad ng mga kasama ko dito, nais ko pong batiin at pasalamatan po si Mayora Emmy Calixto Rubiano at lahat po ng ating mga NCR mayors na nandito po. Kayo po ay nagsisilbing inspirasyon po para sa akin bilang isang young leader. So, nais ko po kayong tularan. Thank you so much for being here. At sa lahat naman po ng nandito, alam niyo po, bilang isang ina at bilang isang millennial, palagi ko pong naiisip, ano ba ang mga pangarap natin? Ano ba ang mga pangarap ng pamilyang Pilipino? At naisip ko po, una sa lahat, naniniwala ko na lahat po tayo ay nangangarap na magkaroon ng sariling bahay at lupa. Yes! Woo! Libre na! Para magkaroon. Siyempre, para meron tayong bahay kung saan pwede natin palakihin ang ating mga anak. At siyempre, ang pinakamahalaga sa lahat, yung sapat na kita, magandang trabaho, at hanap buhay. Dahil yan talaga ang susi sa pag-asenso natin sa buhay at pag-asenso ng ating bayan. And syempre, magandang kalidad na edukasyon para sa ating mga anak at na lahat po ang ating buong pamilya ay manatiling healthy or malusog. At yan po, ang kahalagahan po at ang kagustuhan natin magkaroon ng sariling pabahay. Sapat na kita, magandang trabaho at magandang hanap buhay. Yan po ang isinusulong ko po sa Kongreso at kung pagpapalain po, ay nais ko rin pong isulong yan sa Senado. Talagang tututukan po natin yan. Alam niyo po, natutunan ko po kasi mula sa aking mga magulang, syempre, si Senator Manny Villar, Senator Cynthia, ang kahalagahan ng pagpapahalaga ng pamilya. Unahin po natin yan. Sa kanila ko rin, sa aking mga magulang ko rin, natutunan ang kahalagahan ng sipag at tiyaga para lahat po tayo ay umasenso sa ating buhay. Sa kanila ko rin, natutunan na dapat magpakumbaba at tumulong sa abot ng ating makakaya. Tumulong sa ating kapwa at tumulong sa ating bayan. At yan po ay dala-dala ko at yan po ay nais ko pong ipatuloy kahit saan man po ako mapunta. Alam niyo po, bilang isang millennial leader, more than 15 years po ako nagtrabaho sa pribadong sektor, sa housing, sa retail. Nakita ko po kung ano po yung mga pangangailangan ng ating maliliit na negosyo. Maliliit na negosyo na nagbibigay ng maraming trabaho sa ating mga kababayan. At yung dalawang termino ko po naman bilang kinatawan ng Las Piñas City ay nagpakita sa akin kung ano ba yung mga programa ng ating gobyerno na talagang gumagana, kung ano ba ang kailangan i-improve, at kung ano ba ang talagang pangangailangan ng ating mga kababayan. At kung pagpapalarin po ako, nais ko po tutukan yan. Nais ko po tutukan ang pabahay at
makapaglikha ng maraming trabaho para siguraduhin po na lahat po tayo ay magkaroon ng sapat na kita at napakagandang hanap buhay. Alam niyo po, bilang isang millennial leader, naniniwala ko na panahon na para maging bahagi tayo ng solusyon. Nakikita naman natin, di ba, kung ano kailangan ng ating bayan. So imbes na nakaupo lang tayo or wala tayong boses, now is the time to step up. Now is the time for us millennials to be a part of the solution. And so, I humbly ask that you all give me this opportunity para makahanap po tayo ng mga bagong solusyon. Gumamit po tayo ng mga makabagong pag-iisip para makahanap po tayo ng mga makabagong aksyon na nababagay sa panahon ngayon na mabilis ang pagbabago. At para lahat po tayo, sama-sama po natin maiangat ang antas ng buhay ng ating pamilya at ng ating bansa. So yun lamang po, maraming salamat po. Muli ako po si Camille Villar, ang inyong bagong boses ng bagong bukas, number 66 po. Muli, number With the advent of the digital transformation, syempre we can do this online and we want to help our overseas Filipinos in any way that we can, even support their families here. So we've had a very good relationship in the past before. So now we're very excited to work with the Department of Migrant Workers to help in particular the Filipinos na hindi maganda ang sinasapat ang na-experience nila abroad na yung mga krimen. And actually, recently, meron tayong si Jollibee, yung overseas Filipino na hindi maganda she was killed, I think, in Kuwait, and we were able to give a brand new house to her. And we're very happy na aligahan naman yung pamilya na bagamat sumano. Ma'am, yung dito po, alam mo, ever since napakalaga po na mga OFWs na pumunta sila, dapat makita nila yung mga pinuntaw nila. Kaya even here, every year we have an OFW Summit which helps your family members here na palaguin kung karagdagang kaalaman or financial assistance, yung mga naipon na ng ating mga kababayan abroad para pag-uwi naman nila, hindi na sayang na nagsakripisyo nila at nagsabakuan nila. So, in any which way that we can, we will help them. Pero yun na yung isa sa mga price is supporting industry in particular. Then, like, there is a lot of jobs katulad ng infrastructure, katulad ng tourism, and even agriculture. Pag sinuportahan natin itong mga industriya nila ito, pag pinadali natin sa pag-ooperate nila, pag pinadali natin na lumaki sila, mas marami silang mga trabaho nila. So, mas maraming jobs are going to be. And also, I see training and upskilling our overseas Filipinos will make them more competitive. Yung hanap buhay or yung